at hand. Ibang klase ang pinakita nitong parehong manlalarong ito nung kanilang mga huling laban. Ito nga si Gary Granada David. Pwede natin bansagang pound for pound champion dito sa mundo ng PBA. Makakatapat naman niya ang People's Champion na si Mark Caguioa. Oo, pero gaya nga na binabanggit natin, sino ang magtatagumpay dito sa Victoria City? Ba kailangan po ng tulong yan. Yung Spark, kailangan may ini-spark yan. Yung Granada, kailangan may pin. So hindi lamang po isahan yan, but these two players definitely nagpapakita po ng pamumuno sa kanilang kupunan at aasahan pa rin natin in these very crucial elimination games between Powerade and Ginebra. 22 puntos ang binuhos ni Mark the Spark Caguioa nung huli nilang laban. Ito naman si Gary Granada. Aba, hindi nagpapahuli. Nilamang ba? 27 puntos ang kanyang inambag. Kaya naman, nakakatuwa na ang kanyang kupunan. Si Mark Caguioa medyo struggling. 1-2 pa lang ang kartada nila. And when you talk about these two players, kita mo naman ang kakayahan nila na umiscore. Ibig sabihin din yan, yung kanilang mga counterparts sa magkabilang kupunan, maghahanap kung sino ang babantay dito kay Mark Caguioa at sino rin ang babantay dito naman kay Gary David para sa Powerade. So, ito ay hindi lamang magagaling sa opensa. Yung kabilang kupunan, kailangan mag-isip din ng panapat dito sa dalawang players na ito, Magu. Palapit na tayo ng palapit sa jump ball, bakbakang Barangay Ginebra at Powerade. Live na live mula dito sa Victoria City, Negros Occidental. Tutok lang kayo dito sa PBA On Active. We'll be right back. Ilang sandali na lamang magbabakbaka na ang Barangay Ginebra Kings at ang Powerade Tigers dito sa Victorias. Pero bago yan, hindi nakukumpleto ang ating isang PBA Game Day dito sa Active kung hindi tayo makikisali o hindi kayo sasali sa aming diskusyon. Ang ating poll question of the day, Boss Rado, sinong magpapasabog sa Victorias? Pwede po kayo sumali sa ating talakayan. Pwede niyo po piliin. Letter A, Mark Caguioa. Siya talaga ang kailangang sandala ng Barangay Ginebra. O pwede rin kay Gary David ka. Underrated pero consistent scorer. Ilang taon na nga yan. Mag-log on sa aming Twitter, PBA On Active. Pati na rin sa Facebook at PBA On Active yung fanpage. Yan po ang inyong hahanapin. So hindi lamang tayo PBA On Active, PBA Interactive pa tayo. Talagang todo-todo. At sapagkat pagpipilihan lang dyan, itong si Mark Caguioa o kaya naman itong si Gary David. Pero kung may mga komento kayo tungkol sa kanilang kupunan, isama nyo na sa second sentence. Eto, tulungan natin na makahanap sila ng pag-uusapan na mga makakatulong din netong dalawang ating malalaro. Unahin natin para dito kay Mark the Spark Caguioa. Aba, si Nino Cañaleta, yung nag-iisang panalo ng Barangay Ginebra. Ibang klase rin ang pinakita niyan. Kaya ang ating tanong para sa gabing ito, muli kayang kakana si Cañaleta? Well, kailangan nitong si Mark Caguioa, ang tulong nitong si Nino Canaletas. Pag makikita po natin, ang average ng Barangay Ginebra pagdating sa scoring is only about 83 points per ball game. At itong si Mark Caguioa nag-average lamang 18 points. He needs to look for his teammates na umiscore at tumulong sa kanya. So far, sa tatlong laro nila, ang nakikita natin ay itong si KG Canileta. Nung huli nilang laro, only 7 points. Pero when they won against Alaska, he scored 17 points. So definitely, isang posibleng katulong nitong si Mark the Spark, itong si KG, kailangan kumana Canileta ngayong gabi. Yung 17-7 na yun, earned the Best Player of the Game's honors. Yun po, ang aasahan o hanapin natin kung makakatulong ba kay Mark Caguioa. Dito naman sa kabilang banda para sa Powerade. Aba, yung number 4 overall pick na ibang klase na pinakikita, si Marcio Lassiter. Yan ba ang gagabay dito kay Gary David? Well, maganda ang pinakita nito sa Smart Gilas na naglalaro siya para sa ating bansa. At ngayon naman, sa kumpunan ng Powerade, ganun din ang pinapakita nitong si Marcio Lassiter. At yung binabanggit natin na tulong para naman dito kay Gary David, mukhang makukuha natin dito kay Marcio Lassiter, who's been playing very consistent, hindi lamang sa kanyang pag-score, kundi sa pagdepensa. And I think tonight, napakahalaga nito sapagkat mukhang siya ang magbabantay dito kay Mark Caguioa. 13-4-4, very solid numbers para sa isang rookie dito sa PBA ang pinapakita ni Marcio Lassiter. Titignan nga natin kung magpapagpatuloy niyan sa kanyang first out-of-town game as a PBA professional. So, Canaleta o etong si Marcio Lassiter, yan ang mga hanapin nating supporting cast para sa magkabilang superstar. Isa pa na pumuputok na balita sa linggo ito, actually in the tail end of this week, ay yung number 1 overall pick naman na si JV Casio, suited up for this particular ball game. Ayan, nakikita nyo. Kaya ang ating tanong, oras na ba ni Casio?
Oo, titingnan natin dahil sapagkat ito ay hindi naglaro sa kanilang unang 3 laro dahil po sa injury. Ngayon nga, doon sa ating balita sa kanilang coaching staff, hindi pa 100% pero susubukan nilang i-break in sa sistema ng Powerade. Habang ngayon, maaga pa pero maganda na ang kanilang nilalaro. So, kung puputok itong si JB, magiging oras na talaga ng kanyang kupunan. Yan nga ang ating hanapin. Aantayin ni Rado kung oras na nga ba ni Casio. Sabay-sabay nating subukan nga malaman kung anong kasagutan dyan sa aming pagbabalik. Ito na nga, we are just moments away sa kauna-unang out-of-town game ng 37th season ng inyong Philippine Basketball Association. Mag-umarchan po kasama natin si Attorney Rado Di Malibot live na live mula sa Victoria City sa loob ng Victoria Sports and Amusement Center dito sa Negros Occidental. What a nice crowd ang ating mga kasama dito, Rado. Definitely, Maguat. Pagka pumupunta sa out of town ng PBA, lagi pong napakasaya niyan sapagkat makikita natin yung mga kababayan natin dito sa Victoria City. Hindi lamang nakikita nila yung kanilang mga idolo sa basketball. Meron pa mga aktibidad ang PBA na ginagawa sa buong bansa na na isi-share nila yung kanilang mga talento. Like yesterday, there was a basketball clinic na isinagawa po ng mga players sa magkabilang kupunan, of course in coordination with the local government of Victoria City and Negros Occidental. At yung mga nakasama doon sa basketball clinic, mga masaswerteng batang nakasama, ito ngayon, mapapakilala kasama ng mga paborito nilang idolo. Oo, at hindi lang pang-football yung may kasamang mga bata sa call-out Magu. Ito, dito sa basketball sa PBA, dito po sa ating PBA on tour ay mangyayari din po yan sapagkat itong ating mga player, PBA player ay mga modelo din po yan. Number 14, Rico Villanueva. Number 15, Ronald Tubig. Number 18, Yancy Del Popo. Number 20, Rael Cervantes. Number 24, John Wilson. Number 27, William Wilson. Number 30, Eric Mink. And number 47, Mark Kagiwa. And coaches on. Let's children of your power tiger. Number 1, Celino Cruz. Number 3, James Martinez. Number 4, Rudy Canay. Number 8, Akieta. Number 10, Sean Anthony. Number 13, Marshall Lavender. Number 17, Romel Puzo. Number 18, Todd Trainer. Number 20, Gary David. Number 22, Josh Van Landingham. Number 24, Ricky Palimas. Let's go. Number 34, Will Antonio. Number 42, J.B. Casio. Number 43, Alex Cristiano. Let's go. Head coach of the Tigers, Wall Petasol. Your mark, ready, set, let's go. Yeah, baby. Shake hands at the center court. Your mark, ready, set, let's go. Let's go, let's go, let's go. On your mark, ready, set, let's go. Yeah, baby. On your mark, ready, set, let's go. Let's go, let's go, let's go. On your mark, ready, set, let's go. Philippines para sa mga batang ito, makasama mo ang mga iniidolo mo sa PBA, lalong-lalo na kasama ni Alex Cristiano. Oo, binuhat pa sa kanyang balikat at definitely they will cherish this experience kahit sa kanilang paglagay. Lalo na iniisip nila nandito kami sa probinsya ng Negros Occidental. But the PBA, hindi lang ito ang unang pagkakataon na dinalaw ang lungsod na ito, maunlad na lungsod ng Victoria sa City dito po sa Negros Occidental. Good morning,
Ginawa ko na rin yung balik, pero ginawa ko na rin yung balik. Gusto ko magbalik ko din kami, the PBA, every year. Madamo kayo kasalamat, tani every year. May PBA sa Victorias. Thank you. Thank you, Ronald Zubik. Now let's call for a brief message. Powerades Francis Aliera. Mayang gabi, Victorias. Nagapasalamat kit kami sa pag-imbita ninyo sa amon din sa Victorias. Tani, suportahan nyo pa ang PBA, kag amon nga team Powerade, kag ang iban pa nga team sa PBA. Tani, makahampok pa kami liwat dire. Mayang gabi sa inyo at madamo bigyan salamat. Thank you so much, Francis Aliera. And now let's meet the Sonners first for your Barangay Ginebra Kids. At point guard number 5, Rob Labagala. Off guard number 24, John Wilson. At center number 18, Yancy Del Campo. Forward number 27, William Wilson. And at forward number 6, JC the coded coaches. And let's meet for your Powerade. At number 3, Marshall Lecter. Forward number 34, Will. Set number 43, Alex Sano. Point guard number 1, Gary head coach of the Tigers, the officials for this ball game are Caneda, Noel Zambrano, and Edward Aquino. The alternate, Juan Pascual. This game is under the supervision and regulation of the Games and Amusements Board. PBA. Ayan po mga magpapasimula para sa magkabilang upunan. Rob Labagala, getting the starting na dito at Orlando. At nakikita natin sa mga unang laro na itong Barangay Ginebra, si JJ Helterbrand na nagsisimula sa kanila. Pero ngayon, sila Bagala na. Well, ito ay isa na sa nakikita nating iniisip na kanilang head coach si Sean Parkinson, ano? Na pagsisimula ng mga bata sa kanyang lineup, ano? So susubukan niya muna si Rob Labagala sapagkat alam naman niya, more consistent player yung kanilang mga veterano gaya ni JJ Helterbrand at Mark Kagiwa. Matala, ito sa ating ceremonial toss ang kasama si Commissioner Chito Salud, ang Mayor ng Bacolod City, si Mayor Leonardia, yung bibigay ng ceremonial toss. Of course, kasama din natin ang Mayor naman ng Victoria City, si Mayor Palanga, na nakikita natin na sa nanonood, katabi mamaya yun nila Mayor Leonardia at Commissioner Salud. Going back to the starting lineup sa Maguay, sa kupunan naman ng Powerade, they would be starting with Gary David instantly because nakikita nila kailangan nilang magsimula kagad and to dictate the tempo of this ball game. They are on the momentum, gusto nilang ituloy yan. Nauna si Alex Crisano doon si Jampol pero si Labagala nakakuha ng bola and action is underway sa ating Phoenix PBA on tour dito sa Victoria City. John Wilson tumamata kagad ng 3. Intis sa kanyang unang attempt. David Bothard. Intal will try and reset. Pabalik kay Wilson ang bola. So tatlong mga bata ang nasa starting lineup ni Coach Sean Parkinson. We're talking about this John Wilson who scores the first 2 para sa ating laban. JC Intal, Rob Labagala who made that assist. Kaya naman yung kanyang unang sugal, at least they scored the first 2 points of this ball game. At yan po ang kauna-unang field goal ni John Wilson dito sa 37th season. Pang-4 na laro na bago niya nakuha. 0-4-9 siya coming into this game. 0-4-10 bago niya makuha yung una niya. Crisano up and under. What a move para dito kay Crisano. Yan naman ang isang advantage. So far, itong kumpara ng Powerade, mas malakas ang kanilang mga frontliners kumpara sa mga frontliners ng Barangay Ginebra, at least at this point of the elimination. Intal. Step back jumper. JC Mendez. Rebound Celino Cruz. At pinansin mo nga, no? At bata
marami nagsabay-sabay dito ng Barangay Ginebra. Yancy getting the starting nod also. Nagdala natin si Billy Mamaril, hindi na nakasama sa trip na to. At actually, na-relegate muna sa reserve list dahil sa konting problema sa pamilya. Well, kailangan din natin tulungan sa pagdarasal sa asawa nitong si Billy Mamaril. And for him, ay ito naman, inactivate itong si Eric Meng na nakita natin kalpasan sa Magu. Ano natin, pumuputok kaya sa Twitter at Facebook. Prayers for Christine at sa mga hindi pa po nakakabalita, pagdasal po natin ang putihing may bahay ni Billy Mamaril for speedy recovery. Outside jumper, Antonio Mintis Labagala picks it up para dito si Jim Kings. Tabla tayo sa dos. Kumanyon siya sa kaliwa, Mintis. Ngayon sa kanan, Mintis pa rin. So si Anthony, nahanap pa rin yung kanyang range. Labagala, iniwan para kay Yancy. 15-foot jumper, pasok. Well, si Yancy Di Ocampo has been very much absent dun sa kanilang unang tatlong laro. Malaki ang maitutulong dito kung bumalik ang A-game itong si Yancy Di Ocampo sa pagkagaya na binabanggit natin. Kulang na kulang ang firepower mula sa front line ng Ginebra. Lassiter, sinaharang ni Wilson. Crisano mula sa labas. Intal para sa rebound. Labagala pushes it. Wilson sa poste. Corner jumper, Intal Mintis. Tapika, nakuha ni Yancy. At i-reset na naman ang Barangay Ginebra. Ang atate, very patient ang mga nakapula dito ng Jinpings. Well, tama and for them. Ito, panayangkat ni John Wilson para yung pumasok yung play-up recognition on the part of their point guards. So, ito, maganda ang simula dito ng Barangay Ginebra on top by 4 power rate overdoing yung pinapakit natin advantage sila sa big men because their big men are shooting from the outside. Celino Cruz kontra kay Rob Labagala. Bibigyan ng pick ni Crisano. Cruz nakita sa kanto. Ito si Antonio. May hirapang pumasok. Ang power rate. Labagala bothers them. Laiban para sa bola. Antonio ends up with it. Wilson ang gulo at naputokan sila ng 24. Well, ito maagang sinusulian ang tiwala ni Coach Tankinson sa kanyang mga batang players. Maganda ang opensa, maganda ang kanilang depensa. So yung power rate on the other hand, hindi pa nila nahahanap si Gary David so far. Ibang mga players ang kanilang pinapatira and so far no success. Leo Campo kontra kay Crisano. Na double team pa ni Cruz. Leo Campo na muwersa. Ilabot ng foul. Pero yung John Wilson, bago makarating dito sa Victorias, hindi nakashoot ng field goal, 8 free throw, 8 for 8 siya from the free throw line through the first 3 games. Pero dito, moving well without the leather at nakakakuha siya ng mga madaling puntos. Definitely a scorer in the collegiate ranks and in the amateur ranks. Pagdating dito, nakaka-part si John Wilson, pero nabibigyan din ito ng quality minutes. For a scorer like him, kailangan mong makuha muna yung kanyang range maguat. So, para yung mga layup niya ay madaling magbigay ng kumpiyansa yan sapagkat high percentage shots yun kanyang naipasok at mga free throws ni Yancy Di Ocampo kanyang ipinasok din to post a 6-point lead para sa Gene Kings. Sa mga hindi po nakasubaybay sa karir niya ni John Wilson ng kolehiyo, sa JRU po nanggaling ang pangalawang taon na niya sa PBA. And he once scored 47 big points sa NCAA at former NCAA MVP yan. Kaya complete package ho yan. Etong si John Wilson. But dun sa kanyang pag-score ng 4 na puntos, may katapat din malaking responsibilidad sapagkat siya ang makakakuha ng foul. Mahirap pinili rin pinapakit natin na franchise player ng Powerade. Gary David will try to get his first points mula naman sa free throw line. Binabanggit po natin before the game started, ito si Gary David. He stopped scoring for his team. 24 points ang kanyang average. Actually, top scoring in the league. Oo. League leading 23.7 points per game yan. At saka nakikita naman po natin, kahit pakawalan mo yan, kahit saan ko po na pumunta, kahit anong bantay ang ibigay mo dyan, Gary David will get his score. At ito, 2 puntos ang naitala sa kanyang pangalan via the free throw line. 8-4. Nasa ating talaan. Barangay Ginebra. Dinoble production dito. With Willie Wilson. Ang ganda ng ball movement kayo Ginebra. And you are talking about the patience of Barangay Ginebra. Nung pinapaikot yung bola, but lagi may taong kumakat. Kung hindi yung mga small, but may pumuposte kahit sa huli. Dito naman kay Wilson. So the easy lay in. Crisano to Lassiter. 12 on the shot clock. Celino for 3. Maganda naman ang paikot na bola ng Powerade Magu. Kaya lang hindi pumapasok yung mga outside shot. But finally, si Celino Cruz tallying the first 3-pointer of the ball game. Baba sa tatlo ang abante ng Gene Kings. 10-7. Intal gustong dagdagan yan. Naunahan nga lang ni Antonio sa bola. Lassiter. Antonio rewarding his big man. Left hand. Play up paso. And this is
is what we're talking about. Ano, yung Powerade, iba na ang kanilang kumpiyansa dito sa ligang ito. Going to this ball game, dalawang panalo, isang talo. At kahit nalamang sila ng Barangay Ginebra, hindi sila nawawala ng kumpiyansa. Balik lang sila sa depensa, making possible the fast break play and limiting the lead to only 1 point. Although lamang pa rin po ang Barangay Ginebra ng 10-9. Pero may pagkakataon si Antonio, itabla ang ating labanan. Ang kwento nga sa atin, o ang banggit sa atin, ni Gary David as Antonio, tayo si Rap. Nung mga nakaraang taon, sila ni Coach Bo Pirasola, palagi lang daw bilin sa kanila. Dumikit lang, run the system, dumikit lang sa kalaban at subukang nakawin pagdating ng dulo. Pero this time around, sa pagsisimula ng torneyong ito, up to their fourth game, iba na, nag-iba na yung kultura nila, may winning attitude na nila. Alam na nila na kung magtitiwala sila sa sistema, kakayanin nila kahit sinong makatapat nila sa court. At yun ang napakahalaga. At so far, that winning attitude, no, mukhang nakakalimutan nila in the first quarter. This quarter ay nga nagbibigay ng tempo ang Barangay Ginebra. Although nag-catch up na itong Powerade, hindi na gugustuhan ni Coach Bo Pirasol yung depensa sa mga cutter sa Barangay Ginebra. Ang dami nang nakukuha, nananako ng Barangay Ginebra sa kanilang mga cut. Ito kasi Ronald, papasok pa lamang, nakakat na rin. At may foul pang makukuha kay Marcio Lasiter. Although earlier, si Marcio was responsible for that defensive move together with Antonio, making possible that 3-point play naman from their end. Karoon ulit ng 2 puntos sa kalamangan ng Barangay Ginebra. Pumasok na po si Mark the Spark Kagiwa sa labanang ito. Pinigpahinga muna niya si John Wilson. Lassiter trying to take Kagiwa off the dribble. Kick out na Celino, pangalawang attempt. Not this time around, pero dinukot ni Romel Aducol yung rebound. The General making his presence felt dito sa Victorias. Cruz, inatake sila Bagala. Sinalubong pa ni Hansi. Meron pa. At ang matatawagan dito, their big man, si Yancy Di Ocampo, his first personal foul. But you see, the guts on the part of Celino Cruz. Tatlo ang sumalubong sa kanya. May isang higante pa, pero hindi niya inalintana. Decided na talaga siya. Going strong for that play-in. He missed the layup, pero sa free throw kukunin ang kanyang mga puntos. Mula pa naman talaga nung Red Bull days, pati nung Ginebra days, naging ni Ginebra din Celino yan. Cruz, hindi mo matatawaran dyan yung kanyang tapang. And now may 5 points na to top score para sa kupunan ng Powerade. Itong FEU standout na si Celino Cruz. Doon klase rin yung FEU pag nag-produce ng point guard. Point guard factory, yung eskwela yun. Ikatlong deadlock na po ng ating ball game. 12 sa 12. Bakbakan sa poste. Yancy naipit ng dalawa. Kagiwa with 7 to shoot. The Spark. Nakita sa kanto. Sa kaliwa sila Bagala. 3-pointer. Air ball. Nakanino. Nakila Bagala pa rin. He's got to put it up. Hindi tumama sa ring. At dapat naman sila ng 24. Ayun ang kailangan mo naman. Especially if you're a point guard. Kailangan very much aware ka sa kung ano nagaganap sa court. Including the shot clock. That time, Love Bagala. Kailangan konti pang experience. Ano? Itong coaching staff ng Powerade, napasuntok sa hangin sa tuwa. Sa defensive staff nilang yon. Ngayon, susubukan nilang nakawin dito ang kalamangan. Lassiter, Bubbles recovers. 6 na segundo sa kanilang shot clock. 3-pointer on the way. Marshall buries it. At ito, ang pinapagin natin, danger itong si Marcio Lassiter. This guy can definitely guard, but this guy can also definitely score. At lamang na nga po, 15-12 itong Powerade Tigers. Unang tikim ng kalamangan para sa larong ito. Tubid umigi sa kanan. Lamagala, nakita na ngayon si Tubid. Gustong iwan si David. Yancy, right corner pocket to Ray. Mintis. Celino Cruz outboxing Wilson for the rebound. Nakita pa si David sa kabilang dulo. Kita mo, touchdown na touchdown. Ang ganda ng bato, ang ganda ng tapos. Ni Gary David for that layup. Kita mo naman yung salubong ng buong bench ng Powerade sa kanilang mga manlalaro as Barangay Ginebra is forced into a timeout. 17-12, abante ng 5 ang mga Tigre. Yung Powerade Tigers ay nakapagtingin na po ng 7 sunod-sunod na puntos para makapagtayo na 5 puntos sa kalamangan. 17-12. Marcio Lassiter. Aba, isa rin sa tumutulong dito dahil ka naman ang napansin natin so far in the season, etong Barangay Ginebra, tila nagiging asintahan ng mga baguhan. Oo, at samantala itong si Lassiter, he's averaging 12 points. Ano, at kapag kalaban ng Barangay Ginebra, sinasabi nga nila, itong Barangay Ginebra,
para pinapapogi nila itong mga rookies dahil magaganda ang nilalaro pag sila ang kalaban. But so far si Lassiter ngayon ay meron 3 puntos, ay 3-pointer. Wilson to Lamagala, 3-pointer on the way. Rob will miss. Lassiter kinalawit pa yung rebound. Marshall stops and pops for the 3. Hindi stupid. Pakataas ng lipat para sa rebound yun. Enrico Villanueva nasa side na para sa Barangay Nasa. Good transition defense ng Barangay Ginebra. Kanina nakakatakbo ng ATM power rate. Kaya napigilan sila. Pinakit na itong mga rookies doon sa pinakita natin mga numero, parang tila nagpapasikat pagka Barangay Ginebra ang nakakalaban. At alam na alam yan ni Mark the Spark Caguioa, ang banggit niya sa atin kanina bilib na bilib siya sa tapang at talento ng new batch of rookies natin ngayon. At nachechempo nga na palaging sa kanila nagpapakita ng gilas. Eto mga to, pero sabi nga naman niya, pero pa rin naman siyang right. Challenge accepted para sa kanya, kaya night in, night out, asahan niyo po, makikipagbakbakan si Caguioa, mapaluma o bago yung kanyang katawan. Sa akin palagay, challenge yan sa mga bata sapagkat alam mo na, most popular team itong Barangay Ginebra Magu. At madami ang crowd, kampi sa kanila, kalaban yung mga rookies. Mantala si Gary David dito, patuloy pa rin. Given opportunity sa power rate, tatakbo at tatapusin nila. 6 points para kay Gary David and a lot of help from his teammates. May 5 na ito si Silino Cruz. Meron na rin 3. Itong si Will Antonio at 3 itong si Marcio Lassiter. So lamang na sila ng 7 ngayon, their biggest. Patuloy ang pananalasa on the run netong mga taga-Powerade Tigers at ginawa nila to pag sa magpasok ng mga veterano ng Ginebra, pero Ronald Tube hindi naman pauuli, pinasok yung kanyang dress. Well, may mga bagay na hindi ka na maiiwasan. Itong si Ronald Tube will definitely put in some points. Pero hindi dapat sumuko ang power rate dyan. So they're still on top by 4 points with 3 minutes and 55. Antonio mula doon sa kanan, in and out ang kanyang tira. Wilson for the rebound, pinakul kay Tubid, 1-on-1 against David. Ronald Tubid, atake sa kaliwa, huli ka ni Gary D. A great block from Gary David. And it's rushing. Ito, 4 ang bantay na. Pero hintay na kakampi. Balik sana ni Antonio, papunta kay David, pasang-pasa ni Enrico Villanueva, yung gusto nilang gawin zone. Nagmadali actually yung pasa ni Will Antonio. 4 na yung nakatapat. 2 lamang sila ni Gary David. Sayang yung blanca ni David kay Tubid. Tubid gustong bumawi. Iniiwan this time around. Left corner pocket nando doon si Mike Cortez. 6 na segundo sa shot clock. Enrico bulldozes his way. No call. Nakita niya si Celino lang yung bantay niya. Nagigil masyado. Right, that's a good non-call actually by the referees. At umati lang dun sa Silino Cruz. At tatawag naman ang timeout. Kaya umula ng power rate. Doon na sa itaas sila by 4 points. Nakakain na ito ng konti ng Barangay Ginebra. 19:15 ang nasa ating talaan. It is still Powerade by 4. Aba, mahigit 3 minuto na lang natitira sa ating opening quarter. At kung kayo po may mga kamag-anak na OFW nasa Middle East o nasa Guam, paalala nyo po o paalam nyo po sa kanila na in the Middle East and Guam, mapapanood po ang inyong PBA on Action TV International, now available via OSN in the Middle East and in Guam via MCV Broadband. At kung kayo po nandito, malapit sa Victoria City, meron pa po ilang mga upuan at pwede pa po kayong pumunta na para panoorin ng live ang laban naman po ng Barangay Ginebra at Powerade. O pwede nyo rin makita. Yung po, 9-year PBA veteran si Mr. Paul Herrera. Aba, veterano yan ng Toyota, Manila Beer, Great Taste at Shell at nag-enjoy siya dito sa aksyon ng PBA sa Victoria. Of course, mga idol natin ng bata tayo, yung si Paul Herrera, especially when he's playing for Toyota. Good lang. Lumitan na. Ayaw na. Bias ka, no? Oo, kaya malamang itong si Paul Herrera is also rooting for Barangay Ginebra dahil yan ang kupunan ng kanyang teammate si Coach Sonny Jaworski. 19-15, down by 4. Barangay Ginebra, Jay Kings at si Rudy Linganay, bagong pasok sa ating laro. Nandito dito sa ating free throw line for 2 shots. Napakaraming taga-UE na nasa PBA ngayon, ano? Well, at makikita mo mga gwardiya ito sa Powerade. Ito si Rudy Blinganay, nandiyan si James Martinez. Sa sahig lang, ayun, no? Si Canyalet at si Tubid, nandiyan dyan din. Oo, yun ang mga binabanggit natin. Of course, ang mga taga-UK, of course, sila James napakarami pong players, of course, yung mga mabuting pangitain niya sapagkat yung mga players mag-aaral muna, nagtapos muna sa kolehiyo bago sila pumunta dito sa professional basketball. Meron ka pang Elmer Espiritu, Poli. Talagang napakaganda ng nagiging resulta ng programa ng UE in the last
8-10 years or so, di ba? Kahit yung mga second, third string nila, TLA, sila PBA, sila Borduran. Talagang mahaba ang linya. Of course, Coach Arin Jaworski na pinapag-usapan natin kanina. Another three-pointer from Barangay Ginebra. This time, ang bago pasok na si Mike Cortez at tinapya sa kalamangan. Sakto na lamang, but Powerade still on top. 21-18. Oy, miscommunication. Umalis na si Lassiter doon sa pwesto sa pagpasa ni Liganay. Turnover na naman. Well, ang Powerade has to accept itong mga ganitong adjustment. Nagpasok sila ng bago, mas malalamig ng mga players dito. Sean Anthony we see inside. Kasama, ito naman si Doug Raynor. Kanyaleta, nakita si Cortez on the run. The cool cat, one-handed shot, pasok! Well, kitang-kita ni Mike Cortez sa kanyang advantage over Rudy Lingana is magiging veterano niya at yung bilis niya over Rudy Lingana ginagamit ito dahil ini-score niya 5 puntos over Rudy Lingana. Yung limang yun, sunod-sunod, part of this 8-2 run ng Barangay Ginebra. Lassiter losing his footing. Merong foul si Kanyaleta. Hindi sinasadya, si Casey, pero sumabi talaga doon sa pag-drive itong si Marcio Lassiter. Although una pa lamang po ito for KG. Pero yung mga facial expression na gano'n, hanggang ngayon ginagamit ng mga players sa referee na di naman sadya rep eh. Gusto mong gawin, bawiin. Yung tawag ng foul, last do it, Dollars this rebound. Itong tinagurian natin si Dapirles, binigay kay Cortez, dire-diretso huli ka. Well, that's nice to see for the coaching staff of Powerade. Lahat ng mga pumapasok, nasusupalpal. Yung players like, even like Gary David, sa scorer, kanina ganda ng sapal, another one now. So talagang nababantay na maigi ang pintura. Kanyaleta for 3 minutes. Kung napansin natin dito, hindi pa tumitira si Mark the Spark Caguioa. Binanggit natin, ibang klase yung kanya mga nagiging performance sa unang 3 laro. Na nakaraan niya, 22 puntos, pero ang banggit nga niya kanina, gusto niya ma-involve lahat ng kakampi niya dahil alam niya hindi niya nakakayanin mag-isa. Pero binalaan din niya tayo. Na kapag kailangan na pag emergency purposes, huwag daw tayo mag-alala. Mag-take over din naman siya. As Enrico Villanueva goes all the way down. Magandang pasa galing kito din. At binawi na ng Barangay Gene Kings ang kalamangan dito sa ating laro. Less than a minute to go. At ang palitan, maganda ang palitan ng baril dito sa first quarter of play. Adugol kontra kay Villanueva. Less than 10 on the shot clock. Kapitawan. Kanyaleta snatches it in midair. 4 segundo na titira sa ating first quarter. Caguioa surveys the floor. Attacks 4 defenders. Papasa sana. Nawala ng bola. Tignan yung kanyang braso. Meron daw kalmot pero tumatakbo na ang Powerade. Linganay. Nice crossover. Anthony. 3-point na niya. Mintis. Sumihingi sana ng 2-for-1 situation. Yung bench net ng Powerade. Napigil yung momentum eh. Ang ganda na ng crossover. Pag kick out na, hindi na handa lang papadahan. Ito, last shot time para sa Jim King. Sa 6 na segundo natin na sa ating unang minuto. Cortez, umatake. Cortez, wraps the pass to Kanyaleta. Left corner pocket, 3! Airball. Kinasama, all the time in the world. Pero namin this ni KG Caneleta. Minsan mas nakakailang yun. Baga, libre ka. 22-21. Nabawi po ng Barangay Ginebra ang abante at the end of the first 12 minutes of action. Pero napakatindi ng aksyon ang ating nakita. Courtesy of Gary David on one end. John Wilson naman may 4 na puntos na rin para sa Ginebra. Pero Gary David, napakatibay nung kanyang ginawang depensa at paglilikaw. Ayan. Pero lamang pa rin ang isa ang Barangay Ginebra.